Alam niyo ba na hanggang ngayon, marami pa rin batang Pilipino ang nagtatrabaho imbis na pumasok sa paaralan? Ayon sa datos, hindi pa rin nawawala ang issue ng child labor sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority noong 2023, may humigit kumulang na 1.09 milyong batang edad 5 hanggang 17 na nagtatrabaho sa iba't ibang sektor. Sa bilang na yan, 678,000 ang itinuturing na nasa child labor, ibig sabihin, delikado ang trabaho o lumalagpas sa itinakdang oras. Mas mababa ito kumpara sa 828,000 noong 2022 at 935,000 noong 2021. Ayon pa sa PSA preliminary data for 2024, bumaba ang bilang ng working children sa 863,000 kung saan 59.4% ang classified bilang child laborers. Sa buong mundo naman, inuulat ng International Labour Organization at UNICEF sa kanilang Global Estimates 2024 na may humigit kumulang na 138 milyong bata ang nagtatrabaho at 54 milyong dito ay nasa mapanganib. Saan at sino nga ba ang madalas maapektuhan sa Pilipinas? Noong 2023, halos 50% ng mga batang nagtatrabaho ay nasa service sector, 43.7% sa agriculture at 6.3% sa industry. Pero kung titingnan natin, ang mga child laborers 65.3% ay nasa agrikultura gaya ng pagsasaka at pangingisda, 30.7% naman sa serbisyo at 4% sa industriya. Pinakamarami ring apektado ang mga edad 15 hanggang 17 na umabot sa 72.5% ng working children. Sa kabuuan, 62.1% ay lalaki at 37.9% ay babae. Pero bakit nga ba patuloy pa rin ito? Ayon sa Department of Labor and Employment at UNICEF Philippines, pangunahing dahilan ang kahirapan at limitadong akses sa edukasyon. Maraming bata sa mga probinsya, lalo na sa rural areas ng Bicol, Eastern Visayas at Mindanao ang napipilitan tumigil sa pag-aaral para lang tumulong sa kanilang pamilya. Pero hindi biro ang epekto ng child labor. Bukod sa pagkaantala ng edukasyon, nagdudulot ito ng pisikal at mental na pinsala. Ayon sa ILO, libu-libong bata ang nasusugatan o namamatay taon-taon dahil sa mapanganib na trabaho, kabilang dito ang mga batang Pilipinong nasa agrikultura at konstruksyon. Pero may mga batas at programa rin para maprotektahan sila. Ang Republic Act 9231 ay nagtatakda ng limitasyon sa edad at oras ng trabaho ng bata at pagbabawal sa hazardous work sa Pilipinas. May mga social protection program din tulad ng Project Angel 3 ng DOLE at Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS ng DSWD na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mahihirap na pamilya para hindi mapilitang magtrabaho ang mga bata. Para tuluyang mapuksa ang child labor sa Pilipinas, kailangan natin ng access sa quality education, mas matibay na interagency collaboration at maayos na data monitoring para masundan ang progreso. Ang bawat bata ay may karapatang matuto at maglaro, hindi magbanat ng buto. Let's make sure every child's place is in school, not at work.